Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Laman ngayon ng mga balita hindi na lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo ang mga nakaabang na premyo at insentibo ng ating bagong golden boy na si Carlos Yulo. Sa kanyang unang gintong medalya pa lamang ay bumuhos na ang napakaraming blessings para sa kanya na kahit ang ibang mga atleta sa ibang mga bansa ay nangarap na lamang ding maging atleta ng Pilipinas. Paano ba naman kasi siya ay makakatanggap ng 10 million pesos cash ayon sa mandato ng Republic Act 10699 na nilagdaan noong taong 2015 plus bibigyan pa siya ng 3 million pesos ng Kamara o House of Representative bilang suporta sa nakamit na tagumpay at pagbibigay karangalan sa bansa. Bukod dyan ay magkakaroon na rin siya ng fully furnished 2-bedroom condo unit sa McKinley Hill sa Taguig City na nagkakahalaga ng 34 million pesos na bigay naman ng property giant Mega World Corporation. Ilan pa lamang ang mga ito sa sigurado niyang matatanggap sa pag-uwi niya ng Pilipinas kaya naman mapapasana all ka na lang talaga para kay Carlos Yulo. Pero magkagayon pa man, nararapat lamang itong tanggapin ng binata bilang ganti na din ng ating bansa sa iuwi nitong karangalan na napakadalang lamang nating maramdaman. Pero alam nyo ba na ang tunay at totoo talagang panalo sa Paris Olympics ay walang iba kundi ang bansang China? Sa katunayan, hindi pa man nag-uumpisa ang paligsahan sa France ay humakot na agad sila ng salapi. Subalit ang masaklap, imbes na ang mga atleta nila ang makatanggap ng mga insentibo at premyo mula sa kanilang bansa, ang mismong gobyerno nila ang nagkamana naman ng yaman at ang mga negosyante sa kanilang bansa ang tiyak na mapupuno ang mga bulsa. Ano nga ba ang kasalukuyang ginagawa ng China at bakit sila ang tatanghaling kampyon sa Paris Olympics? Halina't alamin natin. Hindi may kakila ang husay na itinatago ng mga atleta mula sa China kaya naman lahat halos ng mga kategorya sa paligsahan ay mayroon silang mga pambato. Mula nang sila ay sumali sa paligsahan taong 1984, nagkamit na sila ng nasa 720 medalya na kung saan 284 sa mga ito ay ginto. Nag-excel sila sa larangan ng diving, table tennis, weightlifting, artistic gymnastics at shooting. Sa katunayan, ang China ang may tuturing na may pinakamahuhusay ng mga atleta sa buong kontinente ng Asya dahil sa dami ng kanilang medalya. Subalit sa kabila ng tagumpay nilang ito ay ang samot-saring intrigang ipinupukol sa kanila, partikular na sa kanilang mga atleta. At isa nga dito ay ang pagpositibo ng ilan nilang atleta sa paggamit ng performance enhancer drug na mahigpit na ipinagbabawal gamitin sa naturang patimpalak. Ang pandaraya at pangsasabutahe ay hindi na din bago para sa bansang China. Sa katunayan, kung matatandaan noong taong 2019, disqualified ang Team China sa sarili nilang Military World Games matapos makatanggap ang mga hurado ng reklamo mula sa ibang bansa na kalahok din sa nasabing patimpalak. Ayon sa pahayag ng International Orienteering Federation, nangunguna umano ang Chinese athlete sa women at men's middle distance orienteering competition noong mga panahong iyon, ngunit nagreklamo ang 6 na European countries dahil sa di umano'y pandaraya ng mga manlalaro mula sa China. Nabatid umano ng mga hurado na tinutulungan ng mga manonood ang mga Chinese runners kung saan nag-iiwan sila ng palatandaan at gumawa ng special paths upang padaliin ang ruta ng mga atleta. Dahil sa nangyaring ito, ipinagbawal din ng naturang grupo na sumali sa kahit ano pang long distance orienteering competition. Subalit sa pagkakataong ito, tila hindi na nila kailangang mandaya dahil tiyak na pala ang kanilang pagkapanalo. Ngayon ay bumalik tayo sa ating pinakapaksa. Bakit nga ba masasabi nating China ang hahakot ng maraming pera mula sa Paris Olympics na sa katunayan, hindi pa man pala ito nagsisimula ay nagkakaman na sila ng pera?
Ito'y dahil pa rin sa mga salitang made in China, mula kasi sa mga fireworks hanggang sa mga maliit na ribbon na ginagamit ngayon sa Paris Olympics ay made in China. Maraming mga negosyante at namumuhunan ng pinipiling dalhin ang kanilang negosyo at kumpanya sa bansang China. Ito'y dahil na din sa mababang labor cost. Mas pinipili nilang doon magpagawa ng kanilang produkto dahil bukod sa mura ang bayad sa mga manggagawa, mabilis din ang produksyon nila. Kung may isang pangusap na maglalarawan sa pandaigdigang merkado, marahil ang mga salitang ito ay ang made in China. Ang China kasi may tuturing na pinakamalaking factory ng buong mundo. Mula sa mga laruan, gamit sa bahay, sa katawan at kahit anong makita mo sa panahon ngayon ay maaaring may made in China na nakatatak dito. Mula sa mga gamit sa bahay, pagkain, mga gadgets, mga damit at kung ano-ano pa, lahat ng ito ay kayang-kayang gawin ng China sa napakamura at napakabilis na proseso. Siyempre, para sa taong ito, hindi nila pinalampas ang Paris Olympics dahil alam nilang limpak-limpak ang kikitain nila, kaya naman ilang buwan bago pa man magsimula ang palaro, handa na ang mga produkto ng China para sa Paris Olympics. Mula sa mga drones, fireworks, souvenirs, uniforms, iba't ibang klase ng bola, mga lamesa at kung ano-ano pang makikita nyo ngayon na ginagamit sa Paris Olympics, lahat halos ay made in China. Ayon pa sa French weekly news magazine na L'Express, 90% ng mga mascots ng Paris Olympic ay made in China din. It's like almost all of them are made in China, but a very small amount of that kind of products actually are made, like for example in France or elsewhere. But China is like the biggest player in terms of manufacturing for the world event right now. Pero magtataka pa ba tayo kung bakit China ang napiling kuhanan ng mga ganitong produkto sa naturang patimpalak? It's because it got a very comprehensive kind of supply chain. It has a very holistic kind of process making something. So it's more about the efficiency, it's about the raw material, it's about the transportation, it's about the way the process of manufacturing. Sa kabila ng mga balita na nagkalat ngayon at sinasabing tinatalo na ng mga bansa sa Europa ang bansang China pagdating sa ekonomiya, tila pinatutunayan nilang hindi ito totoo at pilit na nagpapakadominante pagdating sa manufacturing, na sa totoo lang, wala naman talagang makakatalo sa kanila pagdating sa paggawa ng kung ano ng mga produkto at bagay. Para sa China, hindi na mahalaga sa ngayon kung gaano kadaming mga medalyang maiuwi ng kanilang mga atleta dahil alam nilang mas madami pa din silang naibentang produkto sa Paris na ang presyo at halaga ay hindi matutumbasan ng halaga ng medalya, gintuman ito, pilak o tanso. Aanhin nila ang ilang piraso ng medalya kung nasa milyong piraso ng silicone bracelet na ito na souvenir sa Paris Olympics ang made in China. Nasa 35,000 mga ping-pong balls ang ipinadala din ng China sa Paris. Ang mga judo mats na ito na advanced dahil sa may mga chips ang mga ito na nakaka-track ng bilis ng isang manlalaro ay mga made in China din. Habang 80% naman sa kanilang mga manika na nasa Paris ay made in China. Mayo pa lamang nitong taon o halos 3 buwan bago magsimula ang Paris Olympic, nagbebenta na ang China ng mga produktong ito sa Beijing. Noong mga araw pa lamang na iyon ay pinagkakakitaan nila ang mga ito at mas lalo pang dumami ang kanilang benta habang papalapit ang patimpalak. Paano pa noong mismong araw na nagsimula ang Paris Olympics at nagsimulang ibenta ang kanilang mga produkto doon? Isang factory ang naatasan sa China na gumawa ng mga tennis balls para sa Paris Olympics at ayon sa kanila, nasa mahigit kalahating milyong mga bola na ang kanilang naipadala sa naturang patimpalak na may total value na $288,000 o halos 15.8 million pesos. Imagine sa mga tennis balls pa lamang ito. Samantala, isang kumpanya pa rin sa China ang naatasan naman na gumawa ng mga medalya at tropeyo para sa Paris Olympic na ayon sa kanila, mas dumami umano ang kanilang ginagawa simula pa noong nakaraang taon. Sa katunayan ay nasa 138% na mas madami ang kanilang nagawa ngayong taon kumpara sa mga nakalipas na taon. Kaya din naman dinoble nila ang kanilang paggawa at naghanap ng mas maraming mga manggagawa. Sa unang 5 buwan pa lamang ng paggawa ng factory na ito ay umabot na sa $585 million ang mga sports equipment at goods ang kanilang nai-export sa Europa. Nagkakahalaga ito ng nasa 32 billion pesos at take note, sa isang kumpanya pa lamang ito.
Maraming mga negosyante at namumuhunan ng pinipiling dalhin ang kanilang negosyo at kumpanya sa bansang China. Ito ay dahil na din sa mababang labor cost. Mas pinipili nila doong magpagawa ng kanilang produkto dahil bukod sa murang bayad sa mga manggagawa, mabilis din ang produksyon nila. Pero kaakibat ng murang labor cost, syempre ang kalidad ng pagkakagawa ng isang produkto. Bukod sa hindi maganda ang pagkakayari ng mga produktong ginagawa nila, madalas ay tinitipid nila ito sa mga materyales at sangkap. Kilalang tuso ang China. Hindi nila hahayaan na nakakamurang mga negosyante mula sa ibang mga bansa sa pagpapagawa nila ng kanilang mga produkto sa kanilang manggagawa nang wala silang nakukuhang kapalit. Hanggat maaari ay gagamit sila ng mga substandard na mga materyales, mabawasan lamang ang kanilang production cost. In short, tinitipid nila ang paggawa ng kahit anong klaseng produkto para makabawi sila sa murang bayad sa kanila. Mas gusto ng China na makatipid at makamura, kaya gagawin talaga nila ang lahat. Mapanindigan lang nila ang kanilang misyong ito.